Happy 4th year anniversary SGCM Ayala. My name is Brian Yubuscato and I am 22 years old and I'm a first year college student. First of all, I would like to praise and thank God for His faithfulness and His saving grace. For you to know guys, I encountered God's grace this year lang talaga. As I bear witness to God's goodness, I am sharing my testimony using some lyrics of This Is My Testimony, a worship song that reflects my personal journey. This is the first line of the song that stands out to me. This is my testimony from death to life. This reminds me of my life then and now. Being lost is very mahirap. Ang pinaka hindi ko makakalimutan na wino-worry ko before is, bakit parang mag-isa lang ako? Sa naalala ko, grade 4 ako nung na-experience ko yung ganong feeling. Andiyan naman yung papa ko and mga kapatid ko. Pero bakit may nafe-feel akong ganun? Galing ako sa isang broken family. Grade 1 pa lang ako, hiwalay na nanay at tatay ko. Then sumama kami sa tatay ko. And yung mama ko pumunta ng Manila. Bata pa lang talaga ako guys, sinubok na talaga ako ng buhay. Walang nanay, naghahatid sundo sa school. Tapos naiinggit na lang sa ibang bata na kapag umuwi galing school kasama yung mga parents nila. Because of that feeling na wala ako. Nagbabarkada na, bata pa may bisyo na. Kung ano-ano na ginagawa kasama ang barkada. Alam nyo yun, hinahanap mo yung sagot sa nafe-feel mong emptiness and hindi mo alam yung hinahanap mo is andyan lang pala. Sadyang ayaw mo lang tanggapin na siya pala yung hinahanap mo kasi alam mong pag tinanggap mo siya, kailangan mo nang iwanan yung mga gawaing may pansamantalang kasiyahan and those things na not pleasing God. And ang hindi ko alam is napakalayo ko na pala sa presensya ng Panginoon. Yung hindi mo alam kung saan ka tatakbo in times of difficulties kasi nahihiya tayong lumapit kay Lord because of guilt. Guilty tayo kasi alam natin sa mga panahong may nangyayaring masaya sa buhay natin, nakakalimutan natin siya. Yung alam natin kung saan hanapin yung panandaliang kasiyahan, pero pag may problema na, hindi mo na alam kung saan ka tatakbo. Like we do it for our pleasures. And hindi natin alam kung galing ba kay Lord yung mga nafe-feel nating good feelings. Ngayon ko lang nga napansin na ang layo pala ng kasiyahan na nakasanayan ko dati sa kasiyahan ngayon nakasama ang Panginoon. Amen. A life without Jesus is napakabigat sa pakiramdam sa totoo lang. Ang dilim ng buhay ko noon nung hindi ko pa tinanggap ang Panginoon sa buhay ko. Dumating yung araw na may isang tao na dati pa invite sa akin. And lagi niya ako sinasabihan na mag-church and mag-Bible study dito kami. Si Makong or si Chris, yung barkada ko. Siya yung invite sa akin hanggang sa isang araw parang na-corner talaga ako. Galing kaming work nun. Sa tingin ko Saturday yata yun and hindi ako mag-isa nun. Dalawa kaming kaibigan ni Makong na magkasama kasi sabi niya mag-attend daw kami ng fellowship. Tapos sinatakot pa ako ni Makong na baka hindi daw ako mabigyan ng sahod pag hindi ako sumama doon. Sa totoo lang guys, nung araw na yun, napilitan lang talaga ako. Kasi parang nahihiya din ako kay Makong na tumanggi kasi sa totoo lang, napakabait niya talagang kaibigan. Dati pa talaga, nag-sideline kami sa trabaho ni Makong. Ini-invite niya na ako mag-church. Tapos ako lagi siyang tinatanggihan. Akalain nyo yun, ilang years na ako binipilit ni Makong mag-church. 4 years and hindi niya ako sinukuan. I praise and thank God sa mga taong nag-reach out and nag-share ng gospel sa akin. Nung unang attend ko sa house church, nung araw na yon, parang ang hirap pag seryoso. Patawa-tawa pa kami nung kaibigan ko, nung kasama ko. Hanggang sa naulit pa yung mga pag-attend ko noon ng fellowship sa house church sa San Roque, hanggang sa nag-Bible study na nga kami nung kasama ko, nung June. Until one day, sinabi ko sa Panginoon, sige, kung ito talaga yung gusto mo para sa akin, tatanggapin ko. Pinagbigyan ko lang yung gusto ni Lord na gawin niya sa buhay ko. Hanggang sa sumasama na ako sa men's gathering, fellowship sa house church sa San Roque, sa bahay nila Ate Laika and Kuya Kevin, at naulit ng naulit. Nung una is parang malabo pa talaga. Malabo pa talaga para sa akin ang lahat. And God moves. God is so good. Paunti-unti parang naging interesting na yung Bible study sa akin.
And may mga taong hindi din nagsawa na tulungan ako at napakapusigido ng mga taong nag-share ng gospel sa akin. Sila yung tumulong sa akin and encouraged me not through words but through their efforts and actions. I am so blessed to have you, fam. Hanggang naging masaya ako sa pag-attend ng Bible study and nag-gathering kami. Tapos sinasama nila ako mag-church every Sunday. And I committed with the Lord noong June 26, ngayong taon. And yun. The next line says, "'Cause grace rewrote my story, I'll testify." Yes, indeed, God's grace rewrote my story. Ang laki ng binago niya sa buhay ko. And I surrender everything to Him. Alam niyo, dati ilang beses ko nagtinry tumigil sa mga bisyo ko. Kaso mahirap para sa akin. Mahirap talaga. Nahihirapan akong tumigil. Grabe yung hirap kumawala sa ganong gawain, sa totoo lang. Until one day, sabi ko kay Lord, alam ko walang imposible para sa'yo. Tulungan mo lang ako magbago. At promise, hindi ako ulit lalayo sa'yo. God never fails, and I will testify His goodness. Alam nyo, sa loob lang na isang linggo, nawala yung feeling na minu-minuto naghahanap ako ng sigarilyo. God is so faithful, sa totoo. Ako mismo magsasabi, kasi nangyari mismo yan sa buhay ko. Jesus made miracle sa buhay ko. Alam nyo, ang tanging ginawa ko lang nun, nilagay ko lang yung faith ko sa Kanya. Naniwala lang talaga ako na kayang-kaya niya yun. Ang layo ko na sa dating ako. Ang sarap sa pakiramdam na makaalis sa dark wilderness. And I am full-heartedly willing na magpagamit kay Lord. Sa lahat ng mga invites na nandito ngayon, from Bible studies, don't be afraid to accept Jesus. Huwag kayong magpadala sa guilt kasi matagal na kayong pinatawad ng Panginoon. Kailangan lang natin talikuran ang mga kasalanan natin at tanggapin ang Panginoon. Guys, God is waiting for you. You are here for a reason. You are here because God is calling you. God wants to change something sa mga buhay natin. You are blessed kasi gagamitin pa tayo ni Lord to share the gospel. I hope next year anniversary celebration ng church, kayo naman yung magsasalita and magte-testify ng kabutihan ng Panginoon sa mga buhay ninyo. At kung paano binago ng Panginoon ang mga buhay ninyo. Ikaw na nakikinig ngayon, kung ikaw yung taong parang gusto mong mag-back out at ayaw mo nang magpatuloy sa Bible study, or ikaw yung taong walang idea about Bible study, or ikaw yung taong natatakot mag-commit, huwag kayong matakot. Hinihintay lang kayo ng Panginoon. Bukas palad siyang naghihintay sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Huwag kayong matakot. Tutulungan niya kayo makaahon, makalabas sa madilim na sitwasyon. Mag-confess lang kayo sa Kanya, sa lahat ng sakit na nafe-feel nyo, hindi niya kayo tatalikuran. Always remember that He heals the broken-hearted. Because the real life that we feel alive is the life with Jesus Christ. That's why I sing, "My praise belongs to you forever."